Mga armas mula sa Pilipinas. Sa ganito kayaman at moderno na bansa, anong klaseng advanced na teknolohiyang militar ang mayroon sila? Isang biro ba ito? Noong 12 ng Nobyembre 2024, sa loob ng Battle Command Center sa Abu Dhabi, nagbigay ng mapanghamak na pahayag ang isang mataas na opisyal ng militar ng United Arab Emirates, kailangan namin ng totoong armas, hindi laruan. Ngunit sa loob lang ng ilang oras, babayaran ng opisyal na ito ang kanyang kapabayaan. Masasaksihan niya ang isang himala na yayanig sa buong sektor ng militar sa gitnang silangan. Ang United Arab Emirates, ang magandang perlas ng disyerto, ay humaharap sa pinakamalubhang banta mula nang itatag ang bansa. Sa malaking screen sa command center, patuloy na kumikislap ang pulang alarma, nagpapahiwatig ng pinakahuling galaw ng mga armadong grupo ng Houthi sa Yemen. General, ang mga opisyal ng intelligence ay nag-ulat na nakumpirma na namin na ang mga Houthi ay nakakuha ng tulong mula sa mga dayuhang espiya, nagbigay sa kanila ng mga bagong drone at misil. Ulat ng isang opisyal, seryoso ang mukha. Ang kanilang kakayahan sa pag-atake ay tumaas ng husto. Si Brig. Gen. Al-Farouk ay nakatitig sa hindi mabilang na pulang tuldok sa screen. Ang bawat tuldok ay isang potensyal na banta. Ang mga murang drone at misil ay parang kawan ng balang, handang dumagsa sa puso ng ekonomiya ng UAE. Gaano karami ang kaya ng ating Patriot Air Defense System na harangin? Tanong ng general. Ang commander ng Air Defense Unit ay sumagot, pait ang boses. General, kung maglulunsad sila ng saturation attack, daan-daan, o marahil libo-libo, ang kaya lang nating harangin ay 30%. Hindi na siya nagpatuloy, ngunit alam ng lahat kung ano ang mangyayari. Ang mga planta ng desalination, mga power station ang ugat ng bansa ay magiging target agad. Kung gayon, gumawa tayo ng preemptive strike. Gamitin natin ang ating multiple launch rocket system para durugin ang kanilang mga base, mungkahi ng isang batang opisyal. Ngunit umiling ang general at itinuro ang ulat sa mesa. Tingnan ito. Kahapon, ginamit natin ang mga AR-3 MLRS na binili natin para atakehin ang 3 target. 60 misil ang pinakawalan. Ano ang resulta? Isa lang truck ang nasira. Sobrang baba ng accuracy. Walang kakayahang tamaan ang gumagalaw na target. Ang buong command center ay binalot ng katahimikan. Ito ang malupit na katotohanan. Mayroon silang mamahaling defense system, ngunit walang silbi laban sa quantity warfare ng mga murang armas. Mayroon silang malakas na firepower, ngunit hindi ito magamit ng epektibo dahil sa kawalan ng precision. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang Chinese military consultant, General Al-Farouk. Sabi ni Consultant Zhao, may ngiti, naiintindihan namin ang inyong mahirap na sitwasyon. Ang Tsina ay handang mag-alok ng aming pinakabagong guided missile. Tiyak na malulutas nito ang inyong problema. Malamig siyang tiningnan ng general. Consultant Zhao, ang AR-3 na binenta ninyo sa amin ay sapat na nakakadismaya. Ngayon, sasabihin ninyo na bigla kayong may bagong teknolohiya, bahagyang naglaho ang ngiti ng consultant. Ang bagong model na ito ay kasalukuyan pa lang na ina-upgrade. Siyempre, ang presyo ay medyo mataas. Hindi na kami kailangan ng in-development na armas pa. Putol ng general. Pag-alis ng Chinese consultant, ipinatawag ng general ang kanyang mga pangunahing staff. Kailangan nating maghanap ng ibang solusyon. Ang mga armas mula sa Amerika at Europa, kahit maganda, ay may komplikadong political condition at masyadong matagal. Hindi tayo pwedeng maghintay pa. Ano pa ang pagpipilian natin? Tanong ng Operations Staff Officer. Nag-isip sandali ang general bago nagbigay ng lihim na utos. Maglunsad ng lihim na bidding. Ang kailangan natin ay hindi bagong armas, kundi ang teknolohiya na magpapabago sa kasalukuyan nating misil at magiging high-precision guided weapon. Maghanap sa buong mundo. Pagkalipas ng 2 linggo, dagsa ang mga panukala mula sa buong mundo, South Korea, Turkey at Israel. Ngunit ang karamihan sa teknolohiya ay hindi pa perpekto o kaya naman ay may mataas na political risk. Nang akala ng general ay susuko na siya, isang kakaibang panukala ang umakit sa kanyang atensyon. Philippines. Tiningnan niya ang ulat at napakunot ang noo. Ang Astrid? Anong ahensya ito? Paliwanag ng Technology Assessment Officer. General, ito ang Advanced Science and Technology Research Institute for Defense ng Pilipinas. Nag-aalok sila ng isang add-on guidance kit na maaaring ikabit sa kasalukuyan nating misil
at ang technical specification. Mula sa data na ipinadala nila, lumunok ang opisyal, kaya nitong bawasan ang circular error, probable mula sa orihinal na 300 metro at maging mas mababa pa sa 5 metro. Biglang natahimik ang buong silid. Mula 6 metro hanggang 5 metro, parang sa lamangka iyan. Imposible. Agad na tumutol ang opisyal na unang nangutya sa Pilipinas. Kung mayroon silang ganoong teknolohiya, bakit hindi natin sila narinig sa international arms market? Ang bansang kilala sa mga call center at beach resort, mayroong ganyang advanced na tech, hindi agad sumagot ang general. Sa halip, sinuri niya ang detalye ng panukala ng Pilipinas. Ang nakakagulat sa kanya ay ang panukala ay napaka-professional at detalyado. Hindi lang ito may technical description, kundi mayroon ding conversion plan na partikular sa mga weapon system na pagmamay-ari ng UAE. Mukhang alam na alam nila ang mga armas na binili natin mula sa China, bulong ng general sa sarili. Pagkatapos ng matinding debate, nagdesisyon ng general, kontakin ang panig ng Pilipinas. Kailangan natin ng field test. Pagkalipas ng 10 araw, isang misteryosong technical team ang dumating sa Abu Dhabi. Hindi sila dumaan sa diplomatikong channel at walang travel record na isinapubliko. Ang pinuno ng team ay isang engineer na nagngangalang Jericho Jico de la Cruz, nasa edad 40. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tiwala. General Al Farouk, sabi ni Engr. Jico, sa matatas na Ingles, narinig na namin ang inyong pangangailangan. Ang kailangan ninyo ay hindi bagong armas, kundi teknolohiya na magpapalabas sa tunay na potensyal ng mga armas na meron na kayo. Ano ang maibibigay mo sa amin para maniwala kami na magtatagumpay ka? Tanong ng general, nagdududa. Ngumiti ng bahagya si Engr. Jico. General, matagal nang sumusunod ang Pilipinas sa patakarang self-reliance at diskarte. Sa panahong iyon, natuto kaming hindi umasa sa sinuman kundi sa aming sarili. Alam niyo ba kung ano ang pinakamahusay na puwersa para sa innovation? Ang pressure na makaligtas. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagpakita ng isang video clip. Ito ang test ng aming sariling Sibol MLRS. Ayon sa opisyal na data, ang range ay 45 kilometers. Pero sa totoo, ang misil ay tumama sa target na 80 kilometer ang layo nang may mataas na precision. Sinasadya ninyong itago ang tunay na kakayahan, bulalas ng general, nagulat. Hindi pagtatago, general, kundi pagpoprotekta. Seryosong sagot ni Engar. Jico, kung alam ng mundo ang tunay naming kakayahan, baka may mga bansang hindi matuwa, kaya't natuto kaming magpakumbaba at magdiskarte. Ang sumunod na demonstrasyon ng teknolohiya ay nagpanganga sa mga opisyal ng UAE. Ang dala ng team mula sa Pilipinas ay hindi malalaking equipment, kundi isang simpleng itim na kahon. Ito ang aming guidance kit, ipinakilala ni Engr. Jico, mas mababa sa 10 kilogram ang timbang at maaaring ikabit sa anumang uri ng 122mm na misil pataas. Pinagsasama nito ang GPS, Inertial Navigation System, at Terminal Image Recognition. Image recognition na teknolohiya? Tanong ng isang technical officer, interesado. Iyan ang susi. Ang GPS ay maaaring ma-jam, ngunit ang sistema namin ay gagamit ng optical target identification sa huling yugto upang tiyakin na tatama ito sa target. 15 taon naming inilaan sa pagbuo ng teknolohiyang ito. Sa wakas, tinanong ng general ang pinakamahalagang tanong, bakit ninyo kami tinutulungan? Ang sagot ni Engr. Jico ay higit sa inaasahan dahil kailangan naming patunayan ang aming sarili, general. Alam niyo ba kung ano ang pinakamalaking trahedya ng Pilipinas? Mayroon kaming teknolohiya, may kakayahan, ngunit walang platform para ipakita sa mundo. Binigyan ninyo kami ng pagkakataong iyon. At, dagdag pa, aniya, nagniningning ang mga mata, ang mapatunayan na ang aming teknolohiya ay mas mahusay kaysa sa mga limitasyon ng mga armas na gawa ng China ay isang satisfaction din para sa amin. Nagsimula ang pagbabago ng misil sa ilalim ng pinakamataas na lihim. Ang professionalism ng Filipino technicians ay lubos na humanga sa mga opisyal ng UAE. Hindi lang sila pamilyar sa bawat detalye ng mga armas na gawa ng China, kundi mas naiintindihan pa nila ang mga kahinaan ng mga armas na ito kaysa sa mga technician mula sa pabrika mismo. Bakit ninyo alam na alam ang mga armas ng China? Hindi napigilang itanong ng isang opisyal ng UAE.
Tumingala ang Filipino technician na nag-aayos ng equipment at ngumiti ng may hiwaga. Alam namin, kung mayroon kang 100 laban, gusto mong manalo ng 100. Pinag-aralan namin ang kanilang mga armas sa loob ng maraming dekada. Pagkalipas ng 3 araw, handa na ang unang binagong misil. Ang kapaligiran sa command center ay sobrang tensyonado. Kinumpirma ang target, ulat ng reconnaissance officer. Ang Houthi mobile rocket launcher ay 73 kilometers ang layo, gumagalaw sa isang lambak. Ito ay isang napakalaking hamon malayong distansya, gumagalaw na target at komplikadong terrain. Noon, kailangan nilang magpakawala ng hindi bababa sa 20 misil para maaaring tumama. Handa na para magpaputok, utos ng general. General, ilang misil ang ipapaputok natin? Tanong ng artillery commander. Sumingit si Enger. Jiko, isang misil lang, General. Tiningnan siya ng lahat ng may pagdududa. Isang misil? Nagbibiro ba sila? Magtiwala kayo sa amin, kalmadong sabi ni Enger. Jiko, bumuntong hininga ang General. Isang misil ang ipaputok. Isang misil ang sumibad sa kalangitan, gumuhit ng magandang kurba sa dilim. Lahat ng mata ay nakatutok sa trajectory ng misil sa screen. Hindi tulad ng nakaraan, ang daanan ng misil na ito ay nakakagulat na matatag. Walang paglihis kahit kaunti. Distansya mula sa target, 10 kilometers, 5 kilometers. Simulan ang terminal guidance system. Biglang nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa trajectory ng misil na para bang may sarili itong mga mata. Ipinakita ng satellite image na ang misil ay dumidiretso sa target na sasakyan. Ang target ay nasira ng may katumpakan. Ang error ay mas mababa sa 3 metro. Umalingaw-ngaw ang hiyawan ng kagalakan sa command center. Ang opisyal na unang nangutya sa Pilipinas ay namumula ang mukha, ngunit hindi niya napigilang pumalakpak. Hindi ito ay hindi kapani-paniwala. Masiglang kinamayan ng general si Engra. Jiko, paano ninyo ito nagawa? General, ito ay simula pa lamang, mapagkumbabang sabi ni Engra. Jiko, ang totoong pagsubok ay naghihintay pa sa unahan. Mabilis na kumalat ang balita ng tagumpay sa mga Houthi. Binago nila ang kanilang tactic at itinago ang lahat ng mahahalagang target sa mga bunker sa mga lambak. Inakala nilang mapoprotektahan sila nito. Sa dati nating firepower, mahirap itong harapin, sabi ng isang opisyal ng intelligence ng UAE. Ngunit sumagot si Enger. Jiko, ibigay ninyo sa amin ang coordinates ng 3 target at ipapakita namin sa inyo kung ano ang hitsura ng isang surgical strike. Maaari ba ninyong isipin kung ano ang susunod na mangyayari kapag ang murang misil ay may katumpakan na parang cruise missile? Ang mga batas ng digmaan ay muling isusulat. Tiningnan ng general ang 3 target sa mapa. Nakakalat sila sa magkakahiwalay na lambak. Ang bawat isa ay isang kritikal na strategic point ng mga Houthi. Ang pagkasira ng mga target na ito ay magpapalumpo sa command system ng kalaban. Ngunit kailangan ito ng pinakamataas na antas ng precision. 3 target, 3 misil, at kailangang sabay-sabay na sirain. Ipinadala ang utos ng general. Hindi lang ito ang pinakahuling pagsubok ng teknolohiya ng Pilipinas, kundi makakaapekto rin ito sa direksyon ng buong digmaan. Kinumpirma ang target, itinuro ng Operation Staff Officer ang screen. Ang unang target ay ang pangunahing communication station. Ang pangalawa ay ang ammunition depot. At ang pangatlo ay ang command center. Magkakalayo sila ng higit sa 50 kilometers at nakatago ng malalim sa mga bundok. Si Eng, Jiko at ang kanyang team ay nagtipon sa paligid ng planning table. Mabilis na gumagalaw ang kanilang mga daliri sa tablet. Kaya ng sistema namin na itakda ang simultaneous attack, ngunit kailangang kalkulahin ng tumpak ang trajectory ng bawat misil, bilis ng hangin, air pressure at terrain. Ang bawat variable ay kailangang isa-alang-alang, dagdag ng isa pang Filipino technician. Bigyan niyo kami ng 1 oras. Habang naghihintay, tinanong ng general si Enger. Jiko ng pribado, ang Sibol MLRS ninyo, ano ba talaga ang tunay na range? Nag-atubili ng bahagya si Enger. Jiko, ang opisyal na data ay 45,080 km. Pero, totoo lang, bumulong siya pagkatapos ng aming upgrade. Kaya na nitong lumagpas sa 100 kilometers. 100 kilometers! Nagulat ang general. Oo, ibig sabihin, ang aming coastal defense system ay kayang kontrolin ng epektibo ang buong lugar sa upper part ng Gulf of Thailand, seryosong sabi ni Enger.
Jiko, ngunit hindi namin kailanman inilabas ang data na ito. Naiintindihan mo ang pressure mula sa mga kalapit bansa. Tumango ang general, nag-iisip. Nagsisimula na siyang maintindihan na ang matagal ng paninindigan ng Pilipinas sa sarili ay lumikha ng isang nakatagong military technology superpower. Tapos na ang paghahanda, inihayag ng technical team. Ang 3 launch base ay nasa ready status. Sa pagkakataong ito, isa lang binagong misil ang inihanda ng bawat base. Noon, kailangan ng daan-daang misil para sirain ang ganoong klaseng target. Nagsimula ang countdown. Sobrang tensyonado ang kapaligiran sa command center. Alam ng lahat na ang tagumpay o pagkabigo ng 3 misil na ito ang magtatakda ng kinabukasan ng digmaan. 10, 9, 8. Nakatitig si Engra. Jiko, sa monitor, basang-basa ng pawis ang kanyang palad. Hindi lang ito isang technology test, kundi isang kritikal na sandali kung saan ipapakita ng Pilipinas ang kanyang potensyal sa mundo. Sunod-sunod. 3 linya ng apoy ang sumibad sa kalangitan, halos magkakasabay, gumuhit ng magandang landas sa dilim. Missile 1, normal flight. 60 kilometers ang layo mula sa target. Missile 2, inaayos ang trajectory, maayos ang lahat. Missile 3, altitude 8,000 metro, speed 2.5 Mach. Biglang may hindi inaasahang nangyari. Babala. Ang missile, 2 ay humarap sa matinding crosswind, lumihis ng 3 degrees mula sa nakatakdang trajectory. Gulat sa command center. Ang paglihis ng 3 degrees sa ganoong distansya ay nangangahulugan ng pagkamis ng daan-daang metro. Huwag kayong mag-alala, kalmadong sabi ni Enger. Jiko, panatilihin ang panonood. At totoo nga, sa screen, nagsimulang ayusin ng Missile 2 ang sarili nitong trajectory ng automatiko. Kinakalkula ng sistema ang real-time data at patuloy na inaayos ang direksyon. May kakayahan itong self-learning. Ipinagmamalaking ipinaliwanag ng Filipino technician. Aayusin nito ang mga parameter ayon sa sitwasyon na kinakaharap nito sa paglipad. Ito ay eksklusibong teknolohiya namin. Ang 3 misil ay patuloy na lumilipad na parang 3 lawin na handang sumunggab sa biktima. Distansya mula sa target, 10 kilometer. Simulan ang Terminal Guidance System. Ito ang pinakamahalagang sandali. Ang Optical Image Recognition System sa warhead ay nagsimulang gumana, naghahanap ng target sa gitna ng komplikadong mountain terrain. Na-identify ang target. Lock on. Halos kasabay, 3 pagsabog ang narinig mula sa magkakaibang direksyon. Ipinakita ng satellite image na ang 3 target ay sabay-sabay na nasira, na may error na hindi hihigit sa puntimetro. Ang mas nakakagulat pa ay ang sumunod na intelligence data. Ang buong command system ng Houthi ay naparalisa. Ang 3 target na mukhang magkahiwalay ay critical na connection point pala ng kanilang communication network. Nang mawala ang 3 puntong ito, tuluyang bumagsak ang buong network. Napakagaling! Niyakap ng general si Enger. Jiko, tuwang-tuwa. Hindi lang kayo nagbigay sa amin ng kakayahan sa precision attack, kundi tinulungan nyo rin kaming mahanap ang kahinaan ng kalaban. Ngunit sa gitna ng kagalakan, walang nakapansin na ang spy satellite ng Amerika ay dumaan sa lugar na iyon. Sa Data Analysis Center ng Defense Intelligence Agency sa Pentagon, nagtitig ang isang analyst sa data sa screen, nakakunot ang noo, nalilito. Colonel, kailangan mo itong tingnan. Ang screen ay nagpakita ng real-time analysis ng labanan sa gitnang silangan. 3 pulang tuldok ang mga target na kasalukuyang nasira. Ngunit ang nakakagulat sa kanila ay ang accuracy ng pag-atake. Alamin kung anong armas ang ginamit ng umaatake. Mula sa firing pattern, mukhang AR-3 MLRS na gawa ng Tsina pero ginamit ang teknolohiya ng Pilipinas. Ngunit ang precision na ganito, umiling ang analyst. Ang SEP ng orihinal na AR-3 ay hindi bababa sa 300 metro, pero ang 3 pag-atake na ito ay nasa loob ng 5 metro lahat. Nag-isip sandali ang colonel bago nag-utos na kunin ang attack data sa nakalipas na 1 buwan. Ang resulta ng paghahambing ng data ay nagpalamig sa hininga ng lahat. 1 buwan na ang nakalipas, ang UAE, gamit ang parehong armas, ay may hit rate na mas mababa sa 10%. Ngunit sa nakalipas na linggo, ang hit rate ay umabot sa mahigit 95%. May nagbigay sa kanila ng bagong teknolohiya pagtatapos ng colonel, at ito ay isang game changer. Alamin ninyo kung sino. Samantala, sa Abu Dhabi, patuloy ang kagalakan mula sa tagumpay. Engro, Jiko,
Seryosong sabi ng general. Sa ngalan ng United Arab Emirates, formal akong nag-aalok ng kahilingan sa panig ng Pilipinas. Hindi lang namin gustong bilhin ang sistema, kundi umaasa rin kaming makakuha ng technology transfer. Ang presyo ay hindi problema, tiningnan ni Enger. Jico ang kanyang team. General, kailangang magdesisyon ang aming mga nakatataas dito, ngunit masasabi ko sa inyo na matagal nang naghahanap ng tunay na kaibigan ang Pilipinas. Bilang kaibigan, bukod sa pera, ano pa ang maibibigay namin? Ngumiti ang general. Enerhiya at seguridad, prangkang sagot ni Enger. Jico. 90% ng enerhiya na ginagamit ng Pilipinas ay imported. Kung matitiyak ng UAE ang matatag na long-term energy supply, payag kami. Agad na sumagot ang general, walang pag-aatubili. Ito ay isang desisyon na mas makahulugan kaysa sa isang karaniwang arms deal. Nangangahulugan ito ng isang bagong daan para sa Pilipinas upang basagin ang mga diplomatikong limitasyon gamit ang teknolohiya bilang kapalit ng strategic resources at international recognition. Mabilis na kumalat ang balita sa arms trading circle. Kahit walang formal na kumpirmasyon, ang pagtaas ng tagumpay ng UAE ay naging mainit na usapan. Ang isang panloob na ulat ng British MI6 ay nagsabi, ang Pilipinas ay nag-evolve mula sa isang karaniwang arms manufacturer patungo sa isang technology provider na kayang baguhin ang mga batas ng battlefield. Ang kanilang add-on guidance technology ay maaaring maging matatalinong bomba ang libu-libong bobo na misil na umiiral sa buong mundo. Ang pagtatasa ng US Department of Defense ay mas prangka. Kung kumalat ang teknolohiyang ito, nangangahulugan ito na sinumang bansa na may basic MLRS ay magkakaroon ng attack capability na katumbas ng cruise missile. Mas mahalaga pa, ang teknolohiya ay tila idinisenyo partikular upang mapahusay ang mga armas na gawa ng China. Ang Pilipinas ay maaaring may hawak na susi sa paglaban sa pagpapalawak ng militar ng China. Ngunit ang ambisyon ng Pilipinas ay hindi nagtatapos doon. Matapos ang matagumpay na demonstrasyon, inihayag ni Enger. Jico ang isang mas malaking plano sa general. General, narinig mo na ba ang tungkol sa Proyekto Haribon? Hindi. Ano iyon? Iyan ang next generation system na binubuo namin, nagniningning ang mga mata ni Enger. Jico sa tiwala. 800 kilometers ang range, accuracy sa loob ng 1 metro, at hindi ito ginawa para pumatay, kundi para paralisahin ang target ng may katumpakan. Ano ang ibig mong sabihin? Imahinasyon ninyo, General, kung kaya nating sirain ang mga power grid connection point, communication center, o transportation lines ng kalaban nang walang civilian casualties, ang porma ng digmaan ay magbabago ng lubusan. Iyan ang aming pilosopiya, bawasan ang pagkalugi at umatake ng intelligently. Natahimik ang general. Napagtanto niya na hindi siya nakaharap sa isang karaniwang arms dealer, kundi isang bansa na muling binibigyang kahulugan ang modernong digmaan. Ilang araw pagkatapos, isang lihim na ulat ang inilagay sa mesa ng kalihim ng tanggulan ng Pilipinas. Matagumpay ang test mission sa gitnang silangan. Ang UAE ay nag-alok ng full cooperation kasama ang energy security guarantee at technology procurement. Ngumiti ang kalihim, napakagaling. Ipaalam sa staff na ang Proyekto Haribon ay maaari nang pumasok sa huling yugto. May isa pa, sabi ng intelligence staff. Ang Amerika at Israel ay sinusubukang alamin ang detalye ng ating teknolohiya. Hayaan mo silang manghula, isinara ng kalihim ang folder ng ulat. Masyado tayong underestimated sa loob ng maraming dekada. Oras na para makita ng mundo ang tunay na Pilipinas. Ang maliit na bansang ito na nagsumikap sa gitna ng mga regional na hamon ay gumagamit na ngayon ng sarili nitong paraan upang bumalik sa world stage. Hindi sa pamamagitan ng diplomatikong pakiusap, hindi sa pamamagitan ng pagbili ng tiwala sa pera, kundi sa pamamagitan ng tunay na kapangyarihan na kayang baguhin ang mga batas ng digmaan. Noong gabing iyon, nakatayo si Enger. Jico de la Cruz sa balcony ng hotel sa Abu Dhabi, nakatingin sa disyerto. Nagring ang kanyang telepono tawag mula sa Maynila. Sobra kang nagpagod, sabi ng boses mula sa kabilang linya. Binigyan mo ng pangalan ng bansa. Ito ay simula pa lamang, sir, sagot ni Enger. Jico, kapag nagtagumpay ang Proyekto Haribon, makikilala ng buong mundo ang bagong Pilipinas. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, naalala niya ang sinabi ng isang matandang opisyal bago siya umalis.
Tandaan, hindi natin hinahangad ang pananakop, kundi ang kalayaan ng pagiging Pilipino. Ngunit kapag kailangan ng ating pagiging Pilipino na ipakita natin ang ating kapangyarihan, ipakita sa kanila na kayang lumikha ng ating bansa ng dakilang himala. Ang tagumpay sa UAE ay simula pa lamang. Ang tunay na grand drama ay nagsisimula pa lamang. Ang mga nangutya sa Pilipinas ay matutuklasan sa lalong madaling panahon na masyado nilang underestimated ang bansa na lumaki sa gitna ng pagsubok at lumakas sa pamamagitan ng teknolohiya. At sa isang sulok ng mundo, ang mga bansang gumagamit pa rin ng outdated na armas at desperadong humaharap sa mga superpower ay nagsisimula ng tahimik na magtanong tungkol sa misteryosong teknolohiya na kayang gawing matatalim na espada ang scrap metal. Isang sagot lang ang mayroon: Pilipinas, ang bansang minsang binaliwala, iniiwasan at kinutya, ay sumusulat na ngayon ng sarili nitong bagong alamat sa pamamagitan ng talino at teknolohiya